Colonel Padilla, this is Aljo Bendijo. Good morning Hello, po. Sir Alzo. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Yan na po, klaruhin natin ito ma'am, no? Kasi nga medyo nabahiran na naman ng napakasamang imahe ang Pilipinas dahil dito sa mag-amang mga di umano'y teroristang namarilo doon sa Sydney, sa Bondi Beach na ikinamatay ng hindi bababa sa 15. Nadadamay na naman, iniuugnay na naman ang Pilipinas dito at napunta daw sila sa Davao at nanatili ng ilang araw doon. Ano pong latest ninyong investigation, monitoring ma'am? Baka ang sabi ho ng media doon, baka dito nag-training ang itong mag-amang namarilo doon sa Bondi Beach? What we know, based on data, Opo. ang una po, yung binigay po na information ng ating Bureau of Immigration, no, that they came in sometime in November, stayed for around almost a month, passed through the po, nag-land sa Manila and then went to Davao. Yun po yung pinaka-initial po na alam natin dito, no. For the side of the Armed Forces of the Philippines, the data that we can share, ito pong epekto po, no, ng sustained operations po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang mapapakita po natin dito na lalo na po sa lugar po ng Mindanao, no, na dati nga pong apektado nitong terorismo, highly progressive na po ito ngayon, no. Because of the security operations na tuloy-tuloy nating ginagawa, meron po tayong peace building efforts at malakas na po ang ating community engagement. So from the numbers po, no, na around 1,200 something noong 2016, we are down to hanggang 50 na lang ngayong 2025. So this is brought about, Sir Aljo, dito po sa neutralization natin ng high-value individuals. So ang pinapakita lang nito, overall na sinasabi natin, we have gone through leaps and bounds po towards a path of peace. So halos wala na to, sir eh. Nakikita niyo na po with all of the reports that we have been saying na from ISO, nagpupunta na po tayo sa territorial defense operations. So nag-open na rin tayo, sir, ng turismo. Yun ang maganda po natin din i-highlight. Tama. Kasi nang tawi-tawi ngayon, ang dami ng mga foreigner na pumupunta ho dyan. Even in Zamboanga. How about in Basilan, Colonel Padilla? Yes, sir. Open na po tayo Open na ngayon. rin, di ba? Kung titignan niyo po, normalization na nga, sir, eh. Yung itong, yung narating, itong peace process natin dyan. So, ayaw naman natin, sir, na because of this incident, na kung titignan niyo, hindi naman po tayo directly involved dun. Ang gusto nating i-highlight dito, Sir Aljo, lahat po tayo ang gusto rito is accountability to the perpetrators and justice to the victim. Okay. Pero may mangilan-ngilan pa rin na mga faction ng mga masasabi natin mga insurgents, no, na may kaugnayan doon sa problema natin sa Abu Sayyaf. Wala na, Colonel Padilla? Ang pinaka natin dito, sir, is napakababa po ng numbers nila. Mga ilan na lang mo sila? Yun nga, sir, yung numbers na natin 50. from 1,000 plus, nasa down to 50 na lang po. Okay. And ang nga natin dito, even last week, sir, we had a report na meron pong high value target tayong na na neutralize. No, may emir po tayo na neutralize last week lang. No, so ang po natin dito, they already have a leadership vacuum. Humina na po ang operational capacity ng mga grupong ito, no? Ito po is brought about, no, hindi ito haka-haka, Sir Aljo, no. It is brought about by effective monitoring of the AFP in the field. May data talaga. So, ngayon po ang Basilan po ay ASG free na. Ang Hulo at ang Sulu po at iba pang lugar ay nagbabalik na rin po sa normal. Meron na tayong economic activity, meron tayong tourism. So nagpapakita na po ito ng mataas na confidence po ng public in general, sir. Yung sinasabi niyong 50 individuals, ano ba ito? Mga Pilipino ba ito? Mga foreigner, ma'am? Yung sa akin, sir, I was given the numbers, no? But that's to the breakdown kung ano man to. Wala naman po tayong naiulat from our field units po, the presence po nung ganitong foreign terrorists as of this time po. Hindi naman ho talagang sinasabing threat sa pansiguridad ng Pilipinas itong mag-ama, itong tatay namatay eh. Dahil namarilo doon sa Bondi Beach, hindi natin may tuturing ito
threat sa national security? Ito, sir, is something that is being investigated now by international entities, no? Okay. So sa atin po, sa part po ng Philippines as to how we can contribute, kung ano po ang gusto nilang malaman from our end, makikipagtulungan po tayo dyan. But ang inaano ko nga po dito is let's not lose sight on the big picture, no? Let's just not reframe the narrative towards us in general. So sabi ko nga, sir, sayang po itong mga Effort. nabuo nating efforts na we have been into the path of peace, we are opening Oo. tourism. Ang ganda na po nung traction natin towards this end. So, sana po, sir, hindi tayo affected dito in ways na dahil sa ganitong usapin, no? Because meron pong possibly, we cannot speculate, sir. It could be in transit, could be tourism, no? Well, there is a lot of things that we're looking into. But rest assured po, sa side po ng AFP, whatever it is that we can help out in terms of, say, intelligence gathering or any reports po, makikipagtulungan po tayo dyan. Yun ang ginagawa yata ng Canada, no? Ng Australian government sa atin. Na makipagtulungan tayo sa ginagawa ng investigation. Backtracking ito eh. Opo, tama ho ba, Colonel? Yes, sir. No? Okay. This was an act of hatred and violence, sir. Yes, yes. And acts like this must never be justified, sir, romanticized, or misdirected. So ang focus po natin, we should remain where it truly belongs po. No? Accountability to the perpetrators and justice po for the victims. Ito pa, may balita ang Canada. Nag-release na naman ng latest travel advisory. Hindi lang Pilipinas, Thailand and Indonesia. Alam naman natin sa Thailand, may problema sila sa Cambodia. Ganun din sa Indonesia, yung kanilang internal conflict doon. Sa Pilipinas naman, may travel advisory Mindanao. Although local authorities na demobilize ng extremist groups. Tama ho naman. Sabi ho, ng panig po ng AFP. Gumaganda ng tourism natin Opo, dyan. sir. Pero, yes, opo. Ganito naman, sir. Ano po di ba? yung, opo, go ahead po. Mostly, if there are really reports from that, respective embassies will have their own reactions, no? Ang ano naman po natin dito, of course, we have the necessary channels who will also coordinate with the different embassies po. From the side of the Armed Forces of the Philippines po, we can assure po, no, na ito nga po, with our sustained operations, with the gains that we have with our peace process, we can assure po of the security of tourists here in the Philippines. So, napaka-ganda po na open up natin. We have a lot to offer in terms of tourism. So, let's have our necessary agencies do, due diligence with their counterparts na kung ano po ang ano natin. But from the Armed Forces of the Philippines po, ito po yung assurance natin, security po of those who will be here within our country. Ano pong protocol ito, Colonel? Pag may mga banyagang pupunta ho dyan sa Basilan, sa Tawi-Tawi, ang ganda ho ng mga beach resorts natin dyan sa AFP. Ano pong protocol? Colonel, wala. Hello? Naputol? Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Tingnan natin. Alam niyo, ang dami hong mga, ay sus nako, yung mga kamag-anak ko nga sa San Francisco, alam mo ba saan pumunta? Tawi-Tawi, Bonggao. Oo. Sabi ko, wow. Ang ganda ho ng mga beach resorts nila doon. Dako, so sabi ko, wow. At saka mura po ng mga pagkain doon. Mga isda. Lamang dagat. Yun. Nandiyan ha? Colonel Padilla? Wala pa. Isda, alimango, napsus. Barato. Oo. Yung lugar na yan, yung Basila na yan. Meron nga kampo doon eh. Kampo ng mga Abu Sayyaf. Ngayon, tourist destination na. Tourist spot. To, para siyang park. Tama ba? Andiyan na si Colonel? Wala pa. Inayos pa natin ha. Tatanungin natin, Colonel Padilla, ma'am, naputulo kayo. Colonel? Ito na po, yung protocol ho, ang dami ho, kamag-anak ko, pumunta dyan sa taga USA. Pumunta ho dyan sa Bonggao, sa Tawi-Tawi. Opo, para ho maligo ng napakaganda mga beach resorts natin dyan. Ano bang protocol na mga banyaga na nais pong pumunta dyan sa mga lugar na yan, sa Tawi-Tawi, Basilan, sa pagkikipag-ugnayan po ng ating mga sundalo, ma'am? Sir, ang lugar po, once po na inopen natin sa turismo, ibig sabihin po niyan, sir, talaga pong cleared na po natin yung area. So,
hindi din naman po natin to iniiwan, no? Andiyan naman din po yung presence natin. Ang ating kapulisan ay nandiyan din po for law enforcement and peace and order. And lagi pong nakahalinhin ang AFP po sa mga ganitong sitwasyon. So even po a certain area is declared insurgency-free, still po we have the presence of the AFP na nandoon para nga po ma-maintain po natin yung peace that we have gained. Ang maganda i-highlight dito, Sir Aljo, Apo. we have a very strong security posture now, no? Particularly po sa Mindanao. Yung security sector po natin dyan has a firm grasp of the situation on the ground. Yung terrorist groups po na iniuulat natin, has been shown, no, to have a clear and sustained downtrend from over 1,000 member nga noong 2016 to just around 50 po today. So ito pong natitirang ito, fragmented na sila, meron na silang leadership vacuum, and they are incapable po of organizing major atrocities na po, sir. So yung mga turista ang pupunta dyan, may kasakasama ba mga sundalo? Sa pag-ikot nila dyan sa mga lugar na yan, wala? Meron po tayo in the area, presence po Okay. lagi ng AFP po, sir. Okay. Alright. Sige po. Maraming salamat po, Colonel Francel Padilla ng AFP. Good morning. Maraming salamat, Sir Aljo, and magandang umaga po. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Alam ninyo, siguro na exaggerated lang itong Canada. Hirap tayong bumangon. Alam niyo yung problema natin sa turismo na ito, ikukwento ko lang ha. Ang problema natin dito mga scammer, ang dami yung scammer sa Pilipinas. Number 1, hindi maiwasan, scammer, mga taxi driver. Yan ang ayaw ng mga turista sa atin. Pagdating nila dito sa Manila, usually kasi ang lapag na eroplano, Manila. Okay lang kung may Cebu. O kaya Davao, wala namang hindi naman ganun kadami mga scammer dun. Number 1 talaga, Metro Manila. Dami ho talaga mga manluloko dito. Pagdating ho dito sa Metro Manila, NAIA, buti na lang at meron na tayong TNVS. Ang problema pa sa TNVS ngayon, may surge cap, di ba? Talagang sasalubungin sila doon ng mga scammer, yung mga nag-aalok ng kontrata, mga taxi driver. Tapos pahatid. Halimbawa, Makati, ang hotel. Just maniningil ang 3,000 piso. Di ba? Kaya sabi ng mga foreigner, di ba mga lok-lok? Ayoko na doon sa Pilipinas. Ang dami pala mga pasaway ng mga taxi driver. Number 1, taxi driver. Number 2, snatcher. Ang dami yung petty crimes, snatching activities dito po sa